Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko, matandang lalaking Filipino pastor na pilit niya ako sundin ang kalooban niya. So, I'll tell you something na nangyari sa akin noon pa. And mga kaibigan ng parents ko to. And itong lalaki, pastor siya. And he's senior, mga 70 plus at that time. So, di ba dito sa Pilipinas, when mas matanda sa'yo, kailangan magmano, right? It's quick, kailangan. Disrespect yun if hindi ka magmano. Pero, sabi rin ni Father God sa akin, before napunta ako sa bahay nila and nag-meet kami, sabi ko, Father God, huwag ka magmano. Kasi hindi niya nasundin ang mga kalooban ko, mga utos ko. Rebel siya. Prideful man. Even though kung pastor siya. And that's why napunta ako din doon kasi sabi ni Father God sa akin to remind him magkumbaba at magsisi sa lahat ng kasalanan niya. Kasi etong pastor, old school to. Gusto niya mag-preach, walang online. And that's why when nahirapan ng katawan niya, hindi siya na pwedeng all the time sa simbahan, na-depress siya. So sabi ko sa kanya that you have to get out of your comfort zone. And God is telling you, preach online. Ayaw niya. Ayaw niya magkumbaba. Gusto niya yung gawin ang gusto niya, kalooban niya, ng mas komportable. God doesn't work that way. Okay? Always remember that. So, let's get back to yung sabi kong yung mano. First of all, alam nyo ba, ang mano means you submit. Ikaw, yung the one who's gonna get yung kamay ng mas matanda sa iyo, and yung mano, you submit to their authority. To their, yung sila ang mas matalino sa iyo. Parang you're saying, Lo or Lola, I submit. Anong man ang sasabihin niyo, opo, yes. And God was telling me no. Hindi. You only submit to Father God, Jesus Christ, and Holy Spirit. And He was warning me kasi itong lalaki, even if he was a pastor, okay, pastor to, pero hindi niya sundin ang kalooban ng Diyos. Ayaw niya. Gusto niya gawin ang kalooban niya, popular, you know. And so, sabi ko, Father God, don't. You know anong nangyari? What I did, sabi ko ni Holy Spirit sa akin, instead of nakuha na niya, like, He was forcing it on my ulo, okay? I got his hand, nakuha ko ng gaan, and I shook it. I went like this. Hello, Tito. Nagulat siya. And you know when he was like this, gusto niya, I pulled it down, I said, hello. Talaga parang wala na siyang nagawa na okay, sige, hi. Pero that's the thing. This message is to warn mga Pilipinos, especially mga mas mabata. Kung napilit ka ng mga matanda sa'yo, ng alam mo hindi tama, okay? At alam mo is gonna make you sin, okay? Kasi alam ko yun eh. God told me eh. I prayed about it. So, why would I put yung kaluluwa ko at yung katawan ko into sin? That, hindi ko alam. Baka when patapos na kita kami, car accident, namatay ako, what happens?
ako yung kawawa because I disobeyed God. Diba? So, thank God that didn't happen. Right? And I obeyed Father God. So, proud siya sa akin. So, itong video is a encouragement sa mga mas mabata. Huwag kayong uto-uto sa mga mas matanda na pilitin kayo ng gawin ang gusto nila and alam mo masama. Okay? It's okay to be rebel. Rebel in a good way, good way ng that God, Jesus Christ, and the Holy Spirit nasabi sa inyo, okay, gawin mo to. Di ba si Jesus Christ, rebel siya sa mga Pharisees. Kasi yung Pharisees, gusto nila kontrolin ang si Jesus Christ. Right? So, anong nagawa ni Jesus Christ? Kailangan niyang to tell the truth, to stand up. Hindi mo pwede kontrolin. Nakalimutan mo sino ako? You always remember this. Ikaw ang anak ng Diyos. Okay? So nobody should control you. Kung anyone controls you, they're doing sumpa sa'yo. Witchcraft. Kasi, di ba? God is not a God who controls. He allows you. He's a God of love. And so kung anak ka na ni Father God, you let people do what they want. You warn them, like I do sa videos ko. Pero it doesn't mean that ay kailangan nyo talaga gawin nyo to kasi if kung hindi nyo gawin to, I won't love you, I won't forgive you. Hindi mahal yun. You don't love the person. So yung nagawa ng tito ko sa akin na pilit niyang to mano him, that's control. Kasi gusto niya pakita sa akin, first of all, mas matanda ako sa'yo. Bad na yun. Pride na yun. That's the bad culture ng Pilipino. Change our mindset. Porque mas matanda ka does not mean you demand respect sa mga mas bata sa'yo. You get respect when makpakita mo sa kanila that nagkukumbaba ka, nagsisisi ka sa lahat ng kasalanan mo, ay transformation sa ugali mo, sa isip, puso mo. How you treat people. Mga Pilipino na mas matanda, superior. That's what nangyari sa tito ko. Pastor ako. Sino ka? Wala, hindi ka naman pastora. Missionary ka lang eh. See? Superior. So, that's why demand. Mag-bow down ka sa akin. But I refuse. I refuse. Kasi alam ko, mas matakot ako kay Father God, hindi sa Kanya. Pwede niya ako ibilito na mura, whatever He wants. It's between Him and God. But for me, I choose to obey Father God's will. Kasi mahal ko siya eh. At alam ko, yung utos niya sa akin, tama. And it's also a test to see kung people pleaser ako, ganun eh, kailangan kong gawin to kasi yun ang culture ng Pilipino eh. No. God said, you have, di ba sabi sa Bible, Jesus Christ said that people break the laws of God just because they want to sundin ang traditions and cultures nila. I refuse to follow yung culture ng Pilipino. Yung masama I'm not saying yung lahat. Okay? Ito particular again is masama. That isang mas matanda sa akin gusto niyang force to submit to his authority. Nobody can force me to submit to them, to their will. Even kung si Satan yun. Kasi, bakit?
And tandaan nyo to, greater is the one in you and me, si Jesus Christ, than the one who is in the world. That's why wala kang takot. Okay? Kung born again Christian ka, wala kang dapat matakot. Ano man, sino man ang tao, demonyo, even Satan. Kasi si Jesus Christ ang Panginoon natin at tagapagligtas ng kaluluwa natin. Siya ang Diyos natin. And siya dapat ang matakot tayo kung hindi natin ang sundin ang kalooban ng Ama niya sa langit. Pwede nila patayin ako, I don't care. I gain more. Why? Papasok ko sa langit. Mura nila ako, persecute nila ako, okay lang. Why? Great is the reward in heaven. Diba? Sabi ng Jesus Christ. They belittle you, they cast you out, okay lang. I love you. I love you, diba? I bless you. I pray for you. Kasi kayong kawawa, hindi naman ako. Kasi kayo ang kailangan mag-repent more. That's the way kailangan natin maisip. Okay? Renew our mind. So, please share this message, this video, para malaman ng mga Pilipino, especially mga matanda, that magkumbaba kayo. Huwag kayong maisip ng, ay, mas matanda kami, mas alam namin kaysa sa'yo, ang dami namin experience. No. Remember, Jesus Christ, sabi daw niya, sino ang servant of all at maging katulad ng bata is papasok sa langit. Pero kung gawin mo ang culture ng Pilipino, kung mas matanda ka and respect me, magmano ka, bastos yan, pupunta ka sa impyerno when mamatay ka. Kung hindi ka nagsisi sa lahat ng kasalanan mo, especially itong kasalanan nito. And especially yung mga mas mabata, katulad ko, or even mas mabata, when nagbubuli ang mga mas matanda sa'yo, you stand firm. You, first of all, forgive. Patawarin mo sila. Kasi hindi nila alam anong nagawa nilang mali. Prideful eh. Tapos, pray. Dasal mo sa kanila that, Lord, sana buksan mo isip nila, puso nila, para alam nila ang katotohanan. Then, show a good example sa mga mas matanda. Huwag kang magsalita ng masama sa kanila or mataray sa kanila. Pero, ask Jesus Christ, Lord, anong gusto mong gawin ko? Baka ignore mo lang sila. Pray for them. That's it. And leave. But wag mong gawin ang sabi na sila sa'yo. Kasi kung alam mo, it will lead you to sin. Don't do it. Okay? Nobody can save yung kaluluwa mo except you submitting to the Lordship of Jesus Christ. Ganun dapat matapang ka. Warrior, anak ng Diyos sa langit. Okay? Don't give up. Kasama mo si Jesus Christ and mahal ka niya. Hindi ka niya pababayaan and hindi ka niya iiwan sa mga enemies mo, even kung mas matanda sa iyo. Okay? Meron kang angels who are protecting you. Always remember that. So this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.